serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang Radio Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa mga sumusunod na shortwave frequencies sa 9.960 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Ako po si Ven Blones. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa. Ngayong araw na ito, kapapalooban pa rin po ng ilan sa mga mahalagang balita mula dito sa ating bansa, kasama na ang mga segmentong showbiz, sports, business at ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Samantala, iniimbitahan po namin kayo na bisitahin ang ating Facebook page, ang Radio Pilipinas World Service. Paki-like at share na rin po. Antabayanan, sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Sa ating mga balita, pinuri ng International Monetary Fund o IMF si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa pagsasabatas ng Maharlika Investment Fund o MIF. Ayon sa IMF, malaki ang magiging ambag ng MIF sa pagsusulong ng proyektong pang-imprastruktura sa bansa at green investment na tumatalima sa best practices in strategic investment management and accountability frameworks. Sa Viber message ni Finance Secretary Benjamin Diokno, sinabi nito na nagbigay ng positive outlook ang IMF sa ekonomiya ng Pilipinas dahil sa mga nakamit ng Administrasyong Marcos Jr. Sa end of mission report ng IMF, kinumpirma nito na naging matibay ang ekonomiya ng bansa matapos ang global pandemic. Kinilala din ng IMF ang nagawa ng economic team ng Administrasyong Marcos Jr. Ito ay ang fiscal consolidation sa ilalim ng medium-term fiscal framework, magandang revenue performance, lower current spending at pagsisikap na makamit ang mababang debt to GDP ratio. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon! Sa ating pagpapatuloy, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang suspensyon ni Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Chairperson Teofilo Guadis III. Ito ang kinumpirma ni Presidential Communications Office o PCSO o PCO Secretary Cheloy Garafil nitong Lunes, Oktubre 9 sa gitna ng mga napaulat na korupsyon sa ilalim ng liderato nito. Ang pahayag na ito ng kalihim ay makaraan
nagkataang isiwalat ng isang dating opisyal ng LTFRB ang talamak umano na korupsyon sa ahensya. Ayon sa kalihim, hindi ito tolerate ng Pangulo ang anumang katiwalian sa kanyang administrasyon at pinaiimbestigahan na rin ang mga alegasyon na ito. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ven Blones. Sa kaugnay na balita, iniimbestigahan ng Department of Transportation o DOTR ang umano'y korupsyon sa pagpapatupad ng Public Utility Vehicle Modernization Program o PUVMP. Ito ay matapos isiwalat ni Manibela Chairperson Mar Valbuena na mayroon umanong katiwalian sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB gaya ng pagbibigay ng lagay para maibigay ang prangkisa at ruta. Sa isang pahayag, sinabi ni Transportation Secretary Jaime Bautista na pinaiimbestigahan na ang umano'y korupsyon at pinagpapaliwanag si LTFRB Chairperson Teofilo Guadis III kaugnay dito. Nanindigan naman ang kalihim na hindi niya kukonsintihin ang korupsyon sa DOTR at mga sangay na ahensya nito. Tiniyak din ni Bautista na mananagot ang sinumang opisyal na mapatutunayang sangkot sa anumang katiwalian. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Contingent Fund maaring gamitin para mabigyan ng tulong ang mga Pilipinong naiipit sa gulo sa Israel. Ayon sa isang mambabatas, isa sa maaring paggamitan ng Contingent Fund ay emergency situations gaya ng kasalukuyang sitwasyon sa Israel. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kathleen Forbes. Tinukoy ni Deputy Majority Leader at Iloilo Representative Janet Garin ang contingent fund para pagpunan ng bondo sakaling magpatupad na ng repatriation para sa mga Pilipino na naiipit ngayon sa gulo sa Israel dahil sa pag-atake ng grupong Hamas. Ayon sa Vice Chair ng Appropriations Committee, isa sa maaaring paggamitan ng contingent fund ay emergency situations gaya na lang ng kasalukuyang sitwasyon sa Israel. Maliban dito, magagamit din ang naturang pondo para makapagbigay trabaho sa mga Pilipinong manggagawa doon na mawawala ng hanap buhay. Kaisa rin ang mambabatas sa panawagan sa ating Department of Foreign Affairs at Department of Migrant Workers na siguruhin ang kaligtasan ng mga kababayan nating nasa Israel. Batay sa ulat ng OWA, mayroon 200 Pilipino ang nakadestino sa Gaza Strip kung saan nagaganap ang pag-atake. Kasabay nito ay pinag-iingat din na Garin ang lahat sa posibleng outbreak ng sakit dahil sa kaguluhan. Ito si Kathleen Forbes para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, nakahandang makipag-ugnayan ng pamunuan ng Bureau of Immigration o BI sa Department of Foreign Affairs o DFA para sa mga Pilipino sakaling magkaroon ng repatriation sa naging kaguluhan sa bansang Israel. Ayon kay BI Commissioner Norman Tansinko, nakatakdang magpadala ng special teams ang BI para mapabilis ang proseso ng pagpapauwi sa OFWs mula Israel. Dagdag ni Tansinko, hinihintay na lamang ng kanilang tanggapan ang schedule ng mga flight upang maipadala ang kanilang mga team na tutulong sa repatriation. Muli namang siniguro ng BI na gagawin ang lahat upang mabilis at ligtas na makauwi ang mga Pilipino sa Pilipinas. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ven Blones. Katanggap-tanggap para kay House Speaker Martin Romualdez ang atas ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa Department of Agriculture o DA na gamitin ang sobrang koleksyon ng taripa mula sa bigas para tulungan ang mga magsasaka. Batay sa direktiba ng Pangulo sa DA, anumang kita na sosobra sa 10 bilyong piso na kailangan ng RCEF o Rice Competitiveness Enhancement Fund ay maaring gamiting pantulong sa mga magsasaka gaya ng drying, mechanization at iba pang kagamitan
solusyon para mapataas ang produksyon. Sa paraang ito, mapapababa ang gastos sa produksyon na magreresulta sa mas mababang presyo ng bigas para sa mga mamimili. Sa ilalim ng Rice Tarification Law o RTL, ang makukolektang taripa mula sa inangkat na bigas ay ilalaan para sa 10 bilyong pisong pondo ng RCEF na gagamitin para mapataas ang kapasidad at ani ng mga magsasaka ng palay. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sinimulan na ng National Housing Authority o NHA ang isang linggong selebrasyon ng ika-48 taong anibersaryo nito. Ang aktibidad ay may temang NHA sa bagong yugto, subok na serbisyo, kaloob ay pabahay para sa pamilyang Pilipino. Nakasentro ang selebrasyon sa mga naisakatuparan ng ahensya sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Ayon kay NHA General Manager Joe Bentay, sa loob ng isang taon ay maraming naresolba ang NHA sa kakulangan ng pabahay sa bansa. Sa taong ito, naglabas din ang ahensya na ikalawang edisyon ng NHA Standard Housing Models Design Manual na nakaayon sa kasalukuyang panahon. Bahagi nito ang mga bagong shelter model para sa iba't ibang housing program na magsisilbing gabay sa pagpaplano at pagpapabilis ng proseso ng pagtatayo ng maayos na pabahay. Bukod dito, pinaigting din ng NHA ang koordinasyon sa iba't ibang ahensya ng gobyerno sa pagpapatupad ng mga proyektong infrastruktura. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth handang humarap sa anumang investigasyon kaugnay sa nangyaring data breach sa online system nito. Kaugnay nito, sinabi ni Department of Information and Communications Technology o DICT Secretary Ivan Uy na dahil walang nakuhang ransom ang mga hacker ay posibleng ibenta ang nakuhang mga impormasyon sa mga scammer at phisher para gamitin sa panloloko. Ang detalye ng balitang ito mula kay J. Mark Dagala. Tiniyak ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth na handa itong marap sa anumang investigasyon sakaling kailanganin. Kaugnay pa rin ito sa nangyaring data breach sa online system ng State Health Insurer matapos ng pag-atake ng Medusa Ransomware Syndicate. Ayon kay PhilHealth President at CEO Emmanuel Ledesma, patuloy ang kanilang ugnayan sa iba't ibang ahensya gaya ng National Privacy Commission, National Bureau of Investigation at Philippine National Police na nagsasagawa ng pagsisiya sa usapin. Una rito, sinabi ni Department of Information and Communications Technology o DICT Secretary Ivan Jan Uy na patuloy pa nilang inaalam kung sino at nasaan ang mga hacker na umatake sa sistema ng PhilHealth. Sa ngayon, sinabi ni Uy na maliban sa tinatawag na dark web ay nilabas rin ng mga hacker sa Telegram ang nakuha nilang mga datos mula sa PhilHealth. Dahil walang nakuha ang ransom mula sa pamahalaan ng mga hacker, sinabi ni Uy na posibleng ibenta ang mga nakuha nilang impormasyon sa mga scammer at phisher para gamitin sa panloloko. J. Mark Tagala, Radyo Pilipinas. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Nagpasalamat ang Commission on Elections o COMELEC sa mga kandidato ng barangay at sangguniang kabataan elections na patuloy na sumusunod sa alituntunin ng komisyon. Ayon kay COMELEC Chairperson George Garcia, ang mga kandidatong sumusunod sa batas ng eleksyon ay nagpapakita ng maayos na intensyon para sa bayan. Dagdag ng opisyal, pagsapit ng Oktubre 19, kahit 24 na oras mangampanya ang bawat kandidato ay walang magiging problema. Ayon kay Garcia, hindi na kailangan pa ang masyadong pangangampanya dahil kapitbahay din ng mga nasasakupan sa barangay at madalas ay magkakakilala na ang mga ito. Kasabay nito, nagpaalala si Garcia sa publiko na huwag tangkilikin ang namimili ng boto dahil ito ang mga kandidatong humahamak sa pagkatao ng mga botante. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Ilang dayuhan na huling gumagamit ng Philippine passport para makapasok sa bansa.
Sa isang pagdinig sa Senado, ibinahagi ni Bureau of Immigration o BI Commissioner Norman Tancinco na 10 dayuhan ang nahuling sumubok na makapasok ng Pilipinas gamit ang lehitimong Philippine passports. Ang detalye ng balitang ito mula kay Nympha Asuncion. Isang modus ng ilegal na pagpasok ng mga dayuhan sa bansa ang nabunyag sa pagdinig ng Senado sa panukalang pondo ng Department of Justice o DOJ. Sa pagdinig, binahagi ni Bureau of Immigration Commissioner Norman Tancinco na nasa 10 dayuhan na ang nahuli nilang sumubok na makapasok ng Pilipinas gamit ang lehitimong Philippine passports. Pinaliwanag naman ni BI spokesperson Dana Sandoval na kwene-question nila ang mga individual na pumapasok sa bansa na may gamit na Philippine passport, hindi lang dahil sa hindi sila marunong magtagalog kundi dahil na rin sa hindi sila makapagpresenta ng mga supporting document. Ang ilan rin anya ay umaamin na ang supporting documents na hawak nila ay binigay lang sa kanila ng fixer o kanilang mga kakilala. Sa ngayon, habang iniimbestigahan pa ng Department of Foreign Affairs o DFA, ay nananatiling nakadetine ang mga nahuling dayuhan at nahaharap sa deportation. Kinukonsidera naman ni Senador Ronald Bato de la Rosa na isang national security issue ang usaping ito at hinimok ang mga otoridad na tugunan ang naturang modus. Mula Senado, ito si Nympha Asuncion para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Nahuli at kinilala ang utak sa nangyaring Molotov incident sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. Open parking na si Renieldo de la Peña Perez alias Bolayog. Ang insidente na puminsala sa 3 sasakyan ay nagdulot ng pangamba sa mga pasahero at kalagayang seguridad ng paliparan. Matapos makatanggap ng tip mula sa isang concerned informant ng Philippine National Police o PNP Terminal Police Station ng Manila International Airport Authority o MIAA, agad nagkasa ng operasyon ng autoridad hanggang mahuli ang suspect. Sa ngayon, nasa kustodiya ng Pasay City Police ang suspect at nahaharap sa kasong attempted arson at alarm and scandal. Ayon kay MIAA OIC General Manager Brian Co, malaking bagay ang pagkahuli sa suspect upang ipakita na seryoso ang MIAA sa pagpapaigting ng seguridad sa mga paliparan sa Metro Manila. Nagpasalamat din si Co sa PNP Aviation Security Group sa pagkakahuli sa suspect. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Quezon City Mayor Joy Belmonte hiniling kay QCPD Director Brigadier General Redrico Maranan na ibalik na sa pwesto ang nasibak na pulis na si Executive Master Sergeant Verdo Pantoliano dahil sa viral video na pagpapahinto ng trapiko sa Commonwealth Avenue. Ginawa ng alkalde ang panawagan matapos sabihin ni Acting MMDA Chairman Rolando Artes na normal lamang ang pagbibigay ng kortesiya sa VIPs sa mga pampublikong kalsada. Ang detalye ng balitang ito mula kay Mary Ann Bastasa. Hiniling ni Quezon City Mayor Joy Belmonte kay QCPD Director Brigadier General Redrico Maranan na ibalik na sa pwesto ang nasibak na pulis na si Executive Master Sergeant Verdo Pantoliano dahil sa viral video na pagkapahinto ng trapiko sa Commonwealth Avenue. Ginawa ng alkalde ang panawagan matapos sabihin ni Acting MMDA Chairman Rolando Artes na normal lang ang pagbibigay ng kortesiya sa VIPs sa mga pampublikong lansangan lalo na kung ito ay Presidente, Vice President at foreign dignitaries na bumibisita sa bansa. Katunayan, nagsasagawa po umano ang MMDA ng traffic management plan kapag may VIP para maiwasan ang buhol-buhol na trapiko. Ayon kay Mayor Belmonte, nagdesisyon itong magsalita matapos ang paglilinaw ng MMDA at hindi rin naman napatawan ng parusa ang personal nito na present din sa naturang viral video. Ito si Mary Ann Bastasa para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At yan po ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Samantala, antabayanan naman po ang mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Dumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa rehiyon ng Luzon. Mula sa Lawag, higit 40 katao sumailalim sa skills training ng TESDA sa inisyatibo ni Congressman Sandro Marcos. Ang detalye ng balitang ito mula kay Rani Dorilag. Balay gian ay SWAT skills training kadagiti patapulo a residente di barangay Sagigi ken barangay Kaunayan iti ili ti Pagudpud. Dedikit may naig iti agri-crop production NC2. Anay suro kadagiti 25 residente iti barangay Sagigi. Idinto ti arc welding NC1 ket na SWAT iti barangay Kaunayan para kadagiti 25 may sa residente iti nasa nga ili. Segon kini Mr. Edwin Carino, consultant ni Congressman Sandro Marcos, napinpintas sa madante abilidad dagiti residente kapot aday iti mausar para iti panagpiro iti trabaho malaksid iti panagbalinda nga beneficiaryo iti tupad program. Inburanag na agaputa dati makaumanay a pundo para iti training ket mabalin ang makapagsanay dagiti residente iti anyaman na kayat da asursurwen iti biyang ti TESDA. Manipot iti Radyo Pilipinas Lawag, Rani Dorilag para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Rani. Yan ang ulat mula sa Lawag. Dumako naman tayo sa Agoo. Inflation sa La Union tumaas sa 5.4% noong Setyembre mula sa 5.3% noong Agosto. Average inflation rate mula Enero hanggang Setyembre naitala sa 4.5%. Ang detalye ng balitang ito mula kay Albert Kawile. Adadapay ang imato ti headline inflation uno ti kapartak ti panangato ti presyo ti tagilako kan serbisyo. Ito ay probinsya ti La Union idi napalaba sa bulan ti Setyembre sigon ti kaudyan na datos ng impalgak ti Philippine Statistics Authority. Manipod iti 5.3% idi Agosto, nagbalinda ito ay 5.4% idi bulan ti Setyembre. Una average inflation rate manipod Enero aginggat bulan ti Setyembre a 4.5%. Ti uptrend ti inflation ti probinsya idi Setyembre ket kang runa nagapuanan ti nangat-ngato a presyo ti heavily weighted food ken non-alcoholic beverages anapa iti 10.8% manipod iti 10.2% idi Agosto. Sinarunod ito iti housing, danom, kuryente ken gas nga daan ti kapartak at tinawan na panagnato iti 4.5% manipod iti 4.0% di bulan ti Agosto. Napaliw met ti naparpartak panagnato ti presyo ti personal care, arak ken sigarilyo. Tinangato food inflation ti probinsya ket kang runan ngayon doron ti naparpartak panagnato ti presyo tinateng ang nagbalin a 62.7% manipod iti 40.3%. Nakatulong pa iti panagnato ti inflasyon ti karoon dinangat-ngato a presyo ti asukar pan iti 9.9%, manipod iti 8.7% iti bulan ti Agosto. Nagtalinad mat ti inflasyon a 5.3% iti harina, tinapay, pasta ken dadumapay a cereals. Manipod RP Ago, Albert Kawile para ti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Albert. Yan ang ulat mula sa Agoo at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Borongan. 17 local exhibitors na medium, small, micro entrepreneurs sa Eastern Visayas o sa Eastern Samar lalahok sa Bahandi Eastern Visayas Regional Trade Fair sa Metro Manila. Ang detalye ng balitang ito mula kay Pen Pomida. All systems go na it DTI Eastern Samar o Gobyerno Probinsyal hapagtambong hiton Bahandi Eastern Visayas Regional Trade Fair ha SM Mega Mall October 11 to 15 yan nga tuig. Sumalakan DTI Provincial Director Othelma Samonte, mabutin 130 nga micro, small and medium enterprises kon MSMEs tikang hauunum nga probinsyahan rehiyon 17 hinian magtitikang din ha Eastern Samar an magbabaligyahin magkalain-lain nga mga delicacies, processed foods nga mga trendy homestyle items didahini nga regional trade fair. It gobyerno probinsyal pinaagit Provincial Tourism Office mapartisipar han nasabi nga okasyon pinaagin pagtindog hin photo video exhibit han mga gindadasig nga tourism sites tikang ha magkalain-lain nga bungto ha probinsya. Sigun kan sa Monte target han Region 8 makalikom hin total sales nga 35 million pesos samtang an Eastern Samar 4.3 million. Kumpiyansay sa Monte nga
nga makakabuti ni nga sales target hiton Eastern Samar. Tikang HRP Borongan inihipen pumida para ha Radio Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Pen. Yan ang ulat mula sa Borongan. Dumako naman tayo ngayon sa Sogod, bayan ng Malitbog, Southern Leyte, kinilala dahil sa 100% rehistrasyon ng senior citizen. Ang detalye ng balitang ito mula kay Ruel Bugnos. Nakadawat uga pasidungog ang local government unit sa lungsod sa Malitbog atol sa pagbaygayon sa culmination activity sa Elderly Filipino Week celebration nga dunay temang Honoring the Invaluable Legacy of the Filipino Senior Citizens kanatong Oktubre 7, 2023 sa Robinson's Place, Marasbaras Annex Building Activity Area sa Dakbayan sa Tacloban. Nadawat sa LGU Malitbog ang Certificate of Recognition alang sa pagkabuot niini sa talagsaong 100% nga senior citizen registration sa online database sa National Commission of Senior Citizens. Si Municipal Social Welfare and Development Officer Mahalila Flores ang midawat sa pag-ila sa ngalan sa munisipyo. Mapasalamaton ng kinatibukan sa LGU sa panguna ni Mayor Tony Lura sa MSWDO sa padayong pagsuporta niini sa mga programa o advokasya alang sa mga senior citizens. Mula sa Radyo Pilipinas Sogod, ito si Ruel Bugnos para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Ruel mula dyan sa Sogod at yan naman po ang kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Cagayan de Oro. Mental health crisis, isang tumataas na epidemya sa Pilipinas ayon sa Philippine Mental Health Association. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kokoy Medina. Sumala sa Philippine Mental Health Association Incorporated or PMHA, ang mental health crisis usa ka nagtaas nga epidemya sa nasod Pilipinas. Kini ang pamahayag nga giluwatan sa mga grupo atol sa pagsaulog sa World Mental Health Day kagahapon Oktubre 9 sa lungsod sa Cagayan de Oro. Sumala pa ni Dr. Cornelio Banaag Jr., presidente sa PMHA o giilang amahan sa Child Psychiatry sa nasod Pilipinas nga ang mental health related issues nakaapekto sa tanang Pilipino, madato man o pobre. Gidugang pa ni Dr. Banaag nga ang mental health crisis usa ka hilong mga epidemya nga nagkinahanglan nga kumprontahon o nagkinahanglan og hiniusang lihok sa tanang sektor sa sosyedad, lokal nga panggamhanan o sa nasudno nga panggobyerno. Giawhag karon sa PMHA ang whole of the society approach aron na matutukan ang mental health problem o nanawagan usab ang mga grupo alang sa lig-on nga implementasyon sa Philippine Mental Health Act. Ang tema sa selebrasyon sa World Mental Health Day karong tuiga mao ang mental health is a universal human rights. Gikan sa Radyo Pilipinas Cagayan de Oro, kini si Kukoy Medina alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Kokoy. Yan ang ulat mula sa Cagayan de Oro. Samantala, dumako naman tayo sa Zamboanga. 18 mga batang mayroong congenital heart disease magiging benepisyaryo ng kauna-unahang open heart surgery sa Zamboanga City. Ang detalye ng balitang ito mula kay Bless Eboyan. Mukabat sa 18 ka mga bata nga adunay congenital heart disease ang mahimong benepisyaryo sa pinakaunang open heart surgery sa tibuok Zamboanga Peninsula nga pagahimuon sa syudad sa Zamboanga. Ang Zamboanga City Medical Center o ZCMC, kauban ng Philippine Heart Center o PHC, mao ang mangulo sa paghimo niining cardiovascular surgical mission karong umaabot nga October 15 taman 21 niining tuiga. Sumala kang Dr. Walid Amil, ang head sa ZCMC Cardiovascular Care Center, usa ka team gikan sa PHC sa Manila ang mutabang sa paghimo sa corrective heart surgeries para sa pinili nga 18 ka mga pediatric patients nga nagikan pa sa bisan asang parte sa rehiyon. Gibut siyang usab sa pinakaunang cardiovascular anesthesiologist nga si Dr. Pompeo Torres III nga kini ang ilahang permerong likang aron makahimo og usa ka heart center sa syudad sa Zamboanga ug kanida kong tabang para sa mga pamilya nga adunay congenital heart disease.
Gikan diri sa Radyo Pilipinas Zamboanga, kini si Bless Iboyan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Bless. Yan ang ulat mula Zamboanga at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. Yan po ang ating regional news para sa araw na ito. Kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas. Samantala, antabayan na naman po ang ating mga segmentong business, sports at showbiz. Dumako na tayo sa ating mga segmento. Unahin natin ang ating business news. Narito naman si Stephanie Vicente. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito tayong muli para sa ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Naniniwala si Finance Secretary Benjamin Diokno na bibilis ang paglago ng ekonomiya ng bansa sa ikalawang bahagi ng 2023. Sinabi ng kalihim na umaasa siyang ang July to December period ay magbibigay ng magandang economic results. Ang ekonomiya ng bansa ay lumago ng 5.3% sa unang 6 na buwan ng taon kasunod ng pagbagal sa second quarter sa likod ng underspending sa pamahalaan, gayon din sa mataas na inflation at interest rates. Inaasahan din ni Secretary Diokno ang pagtaas sa disbursement rate sa mga huling quarter sa likod ng binuong catch-up plans na tutugon sa mga issue sa procurement processes at implementation ng Department of Public Works and Highways, Department of Transportation, Department of Health at Department of Social Welfare and Development. Binigyang diin din ng kalihim na matagal ng issue ang underspending mula pa sa termino ni late former President Benigno Aquino III. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balitang negosyo, exempted na ang maliliit na magsasaka sa pag-i-issue ng resibo. Ito ay ayon sa Bureau of Internal Revenue o BIR. Sa isang pahayag, sinabi ni BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. na saklaw ng exemption ang mga magsasaka na ang annual gross sales ay hindi higit sa 1 milyong piso alinsunod sa Revenue Regulation No. 12-2023. Ang exemption ay para sa mga individual na suppliers, producers o sellers, contract growers at millers ng agricultural food products. Inalis din ng BIR ang requirement ng principal at supplementary gross sales o receipts para sa pagbebenta ng agricultural food products ng maliliit na magsasaka. Ayon sa ahensya, ang agricultural food products ay tumutukoy sa mga produkto sa kanilang original state na karaniwang ginagamit sa pag-produce ng pagkain tulad ng farm produce, livestock, poultry, marine product, ordinary salt at agricultural inputs. Dagdag pa ng BIR, sakto din ng exemption ang mga produkto na sumailalim sa simpleng proseso ng paghahanda o pagpreserba. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, nasa 20 billion pesos na loan sa micro, small and medium enterprises o MSMEs ang inaprubahan na ng Small Business Corporation o SB Corp sa ilalim ng isang lending program na layong tulungan ang mga negosyo matapos ang Coronavirus Disease 2019 o COVID-19 pandemic. Ayon kay SB Corp Board Director Voltaire Magpayo, mahigit sa 61,000 MSMEs ang nakapag-avail ng Rise Up Multi-Purpose Loan. May 645 conduits naman ang inaprubahan para sa loans na nagkakahalaga ng 52 billion pesos. Sa ilalim ng programa, ang mga business owner ay maaring makahiram ng 30,000 hanggang 5 million pesos na may annual interest na 3.5% hanggang 6.5% para sa mga wholesale sector at 8% annual interest para sa mga MSMEs sa retail category. Maaari namang bayaran ang loan sa loob ng 3 taon at wala itong collateral.
lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At dito na natatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan para sa Radyo Pilipinas World Service. Ako si Steph Vicente. Muli, magandang araw. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Steph. Yan ang ating business news. Samantala, para sa ating balitang pampalakasan, narito naman si Leo Magpayo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na po ang sports balita. Muling sinabi ni Filipino boxing legend at former Senator Manny Pacquiao na intensyon niyang lumaban para sa Pilipinas sa 2024 Paris Olympics sa susunod na taon. Inihayag ni Pacquiao ito pagkatapos kinumpirma ng Philippine Olympic Committee o POC na nagpadala na sila ng sulat sa International Olympic Committee o IOC tungkol sa pagiging eligible ng 8th Division World Champion. Sa isang pahayag, malaking pasasalamat ni Pacquiao sa POC sa ilalim ni President Abraham Tolentino sa paggawa ng rekomendasyon sa IOC na iproseso ang kanyang eligibility para makalaban sa 2024 Paris Olympic Games. Sa isang press briefing, sinabi ni Tolentino na nakapagpadala na sila ng sulat sa IOC at umaasa sila na magkwalipika si Pacquiao sa ilalim ng Universality Rule. Mayroong 9 na pwesto sa ilalim ng Universality sa boxing, 5 para sa babae at 4 sa lalaki. Ito ang gusto ng POC na tahakin ni Pacquiao na sa ngayon ay 44 anyos na at hindi na eligible na sumali sa Olympic qualifiers na mayroong age limit na 40 anyos lamang. Sa kanilang sulat sa IOC, binigyan din ni Tolentino na dahil sa sikat si Pacquiao, siguradong magiging blockbuster ang event at siguradong tutunghayan ng mga fans ang mga laban nito. Sa ngayon, 66 na kilo ang timbang ni Pacquiao at mamimili siya kung sa 63.5 kilograms o sa 71 kilograms siya lalaban sa Paris. Pinapayagan ang mga professional boxers na lumaban sa Olympics. Noong 2021 Tokyo Games, 43 sa 186 na mga competitors ay pawang mga profesional. Kasama na si middleweight bronze medalist Yumir Felix Marshall na tinalo ang kapwa profesional na si Arman Darchinyan ng Armenia sa quarterfinals. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Kumpiyansa si Asian Games gold medalist at world number 2 pole vaulter EJ Obiana na malaki ang tsansa niya na makapagtapos sa entablado sa darating na 2024 Paris Olympics. Kahit na malaki ang posibilidad na makakuha siya ng medalya sa Paris, sinabi ni Obiana na mahabang-habang preparasyon pa ang kanyang pagdadaanan. Ayon kay Obiana, marami pa ang posibleng mangyari at malayo-layo pa ang Summer Games kaya dapat paghandaan niya ito ng husto. Mula noong Tokyo Olympics ay tumaas na ang kanyang ranking sa buong mundo. Bago pa man magsimula ang Olympics ay nasa ika-6 na pwesto na siya pero ngayong 2023 ay nasa ika-2 pwesto na siya. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Back-to-back win ang punteriya ng College of St. Benilde sa pagharap nito sa University of Perpetual Help System Delta at makuha ang solo second place sa standings naman ang pakay ng Jose Rizal University laban sa San Sebastian sa pagpapatuloy ng NCAA Season 99 Men's Basketball Tournament na gaganapin sa Phil Oil Center sa San Juan City itong Martes. Umiskor ang St. Benilde ng 87-72 panalo sa San Sebastian para sa kanilang 2-3 kartada habang nagmula ang Perpetual sa 65-71 kabiguan sa Jose Rizal para sa 1-3 marka. Magkasosyo naman ang Jose Rizal at Mapua sa number 2, bit-bit ang magkatulad na 4-1 record sa ilalim ng nangungunang Lyceum of the Philippines University na may 6-0 kartada. Muling sasandal ang Jose Rizal kina Sean Argente, Agem Miranda, Ri De La Rosa, Joshua Giab, Marwin Dionisio sa pakikipagtuos sa San Sebastian. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Leo. Yan ang ating balitang pampalakasan. Samantala, para sa mga nag-aabang ng mga chismis mula sa mundo ng showbiz. Para sa ating showbiz balita, narito si Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Halo, magandang araw sa ating mga chismoso at chismosa na nag-aabang ng ating balitang artista. Nandito na si Mama JT para magatid ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. O ito na ang ratsyada ng mga chika. Ito umamin ang pambansang Bay, Alden Richards na nagkagusto siya kay 2015 Miss Universe Pia Wurtzbach at sa dating ka-love team nito na si Maine Mendoza o mas kilala sa tawag na Yaya Dab. And sa panayam sa kanya ni Boy Abunda sa Fast Talk, ibinunyag ni Alden na nagkagusto ito sa dalawang celebrities. And ayon kay Alden, from afar ang pagtingin niya noon kay Pia at never niyang nasabi sa actress beauty queen ang kanyang feelings. And pahayag ni Alden, and we quote sa Itbulaga, best friend sila ni Pauline Luna. So every now and then si Pia would go there to say hi to Pauline. And dugtong pa ng Asia's multimedia star, nakikita ko siya na hindi naka-glam yung puso niya mabuti. And then after she won sa Miss Universe pageant, parang grabe. And ika nga ni Alden, kahit na napakaraming achievements sa personal niyang buhay at showbiz career itong si Pia, ay nananatili pa rin itong humble at marespeto. And samantala matapang ding inamin ng kapuso matinee idol at award-winning actor na na-fall din siya noon sa kanyang ka-love team na si Maine. Diba? And tinanong siya ng King of Talk kung nagkagusto ba siya kay Maine noong kasagsagan ng kanilang Aldab love team. O diba kung mapapansin ninyo mga kachismis ay talaga ng mga hit na hit ang kanilang love team, lalong-lalo na sa lahat, mapabata man o matanda. Ito ang pag-amin ni Alden and we quote, yes, hypocrite po ako kung hindi. Ayaw ko pong sabihin alam niya but I did confess. O di ba? After so many years, ngayon lang naglakas loob tong si Alden na umamin ng kanyang feelings para kay Maine kung kailan talina si Maine kay Arjo. And muli nabanggit ng aktor na super grateful and thankful siya kay Maine.
na pati sa Itbulaga dahil sa mga blessings at swerteng dumating sa buhay niya. O di ba? Mapagpasalamat naman itong si Alden sa kanyang parang break na binigay sa kanya ni Maine. And say ng actor, and we quote, ang daming opportunities na dumating sa buhay ko because of it. Yun yung tinutukoy na Aldab Love Team. And I'm very grateful to Maine. And tungkol naman sa pagkabuwag ng Aldab, parang breakup daw ito para sa kanya. Pero nilinaw niya agad na hindi lahat ng breakup ay masama at masakit. At kailangan lang daw talaga ni Maine ng growth and mag-move forward sa kanyang career. Which is, tama naman yon mga kachismis. And samantala, isa namang inspiration anthem ang inilabas ng sikat na Pinoy band na Ben and Ben. Ito ang acoustic version nila na Courage via Sonic Music Entertainment na handog sa lahat ng may mga pangarap sa buhay na patuloy pa ring lumalaban sa kabila ng mga kinakaharap na problema. And kwento ng banda, isinulat nila ang kantang ito dahil kahit sila ay nakaka-relate sa mga pinagdadaanan ng maraming tao. And ayon sa statement ng Ben and Ben, and we quote, the past few months have been mentally tough for the band, with challenges surrounding us and driving us to low points and times of discouragement. Dagdag pa ng OPM band, these valleys have been the inspiration for courage. And ayon pa sa kanila, imbes na malugmok sa pagiging hopeless, ay nagsilbi pa itong inspirasyon sa kanila upang makagawa pa ng kanta na makapagbibigay pa ng lakas ng loob. And we quote, we realize that as visceral as the feeling of being hopeless may be for us, we wanted to channel it into an uplifting piece of music because it is something a lot of people are going through right now, but having hard time verbalizing. And ito mga kachismis, ang Courage ay isinulat ng magkapatid at bokalista ng banda na sina Miguel at Paolo Benjamin, na produce ni Jean Paul Verona. And kwento ng Ben and Ben, and we quote, we went back to our roots for this one, wherein we let the reverberations of the acoustic guitars envelop the harmonies we did for the vocals. And we kept it simple for the first release of Courage because we wanted to get the message of the song to our listeners as soon as possible. And ang final version ng nasabing kanta dyan, mga kachismis, ay nakatakdang i-record at i-arrange ng Pinoy band in the coming week. So aabangan natin yung single mula sa Ben and Ben. And chika pa ng OPM band, ito ang kauna-unahang pagkakataon sa kanilang karera na may inirelease silang track na kadalasan ay sila lang ang nakakarinig. And we quote, then we'll build it up together as a band as the weeks and months go by, and you'll be hearing more of it as it happens. And eto pa mga kachismis, all set na at abalang-abala na ngayon ang celebrity couple na sila Catriona Gray at Sam Milby para sa kanilang kasalan. O di ba? Parang ibinalita na natin noon na nagre-ready na itong couple o ang kapamilya couple. And pag-amin ni na Sam at Catriona na talagang hands-on na sila sa kanilang wedding preparations at may tumutulong sa kanila na magaling na wedding planner. And sabi ni Sam, and we quote, luckily we have a good planner helping us out. It's a big plus. We have just a few hiccups, but yeah. And sinagot naman ni Catriona na very strong siya sa kanyang vision para sa magiging wedding nila. Pero syempre, hindi pa rin daw niya isinasantabi ang mga gustong input ng kanyang groom-to-be na si Sam. And say ng beauty queen Catriona, and we quote, I have a lot of allowance for Sam because it's both of our special day since it includes a lot of special people in our lives. And patuloy niya I am very strong in my vision as usual, but I wanted it to reflect the both of us. And I don't think it will be our wedding if I have a say on everything.
And sumang-ayon naman ang mga kachismis sa kanya ang aktor at sabay ibinunyag na siya ang in charge pagdating sa technical side ng kanilang kasal. And we quote, "She's a planner. She knows me well enough where she's choosing things that she knows na gusto ko. She knows me well enough." And ito ang mga kachismis noong Mayo lamang ay ibinunyag ni Catriona na sa darating na taong 2024, next year yan ha, magaganap ang pag-iisang dibdib nila ni Sam. And kung matatandaan ninyo ha, taong 2020 na nga kinumpirma ng dalawa ang kanilang tunay na relasyon via social media post. And itong Pebrero lang nung taong kasalukuyan ay nag-propose si Sam kay Catriona. O di ba parang busy na itong dalawa para sa kanilang magiging kasal. So, parang advance congratulations na rin para sa kanilang dalawa. And OMG, wala na tayong oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga ka-chismis para sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Mama JT. Yan ang ating showbiz balita. Samantala, iniimbitahan po namin kayo muli na bisitahin ang ating Facebook page, ang Radyo Pilipinas World Service. Paki-like at share na rin po. Narinig po ninyo ang kabuuan ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Magpapasalamat muna tayo sa mga nakasama natin sa ating programa ngayong araw na ito. Sa ating technical side, kina Milo Junela, Susan Aizon at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa ating mga nakasama sa ating mga segmento para sa ating sports news kay Leo Magpayo, sa ating mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news at sa ating mga executive producer kina Jerome Toledo at kay Stephanie Vicente. Gayon din sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon na ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ito po muli si Ven Blones. Maraming salamat po at mabuhay po tayo mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon. Ang tanging may pamamaan ako'y edukasyong Pilipino. Tinuturong galing at talino para maabot ang pangarap mo. Ang tanging handog ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Diskarteng mula sa puso, mamamangha ang mundo. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Kabataang Pilipino, Muslim o
edukasyon, ipaglaban ang edukasyon. Ang tanging alay ko sa'yo'y edukasyong Pilipino, matapat ng pamamaraan, maunlad na kinabukasan.